Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Tinitipon po tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos. Bilang magkakapatid kay Kristo, aminin natin ang ating mga nagawang pagkakamali sa Diyos at sa bawat isa at buong kababaang loob na tayo ay humingi ng kapatawaran. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklo ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan nawa tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin nawa tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itinakda mo ang lahat ng mga utos mo ay mawi sa pag-ibig sa iyo at sa kapwa at tao. Ipagkaloob mong sa pagtalima namin sa mga ito, kami paging dapatin mong sumapit sa buhay na walang katapusan sa magitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng mga kawikaan. Hawak ng Panginoon ang isip ng isang hari, at naibabaling na ito kung saan igawi. Ang akala ng tao, lahat ng kilos niya ay wasto, ngunit ang Panginoon lang ang nagsasaliksik ng puso. Ang paggawa ng matuwid at kalugod-lugod ay higit na kasiya-siya sa Panginoon kaysa mga handog. Ang masama ay alipin ng kapalaluan. Ang ganitong ugali ay kasalanan. Ang mabuting pagbabalak ay pinakikinabangan, ngunit ang dalos-dalos na paggaway walang kahihinatnan. Ang pagkakamal ng salapi dahil sa kadayaan ay maghahatid sa maagang kamatayan. Ang isip ng masamay lagi sa kalikuan, kahit na kanino'y walang pakundangan. Parurusahan mo ang manlilibak at matututo ang mangmang. Pagsabihan mo ang matalino, lalong lalawak ang kaalaman. Alam ng Diyos ang nangyayari sa loob ng bahay ng masama, kaya siya'y gumagawa ng paraan upang sila'y mapariwara. Ang hindi pumapansin sa hibik ng mahirap, daraing din balang araw, ngunit walang lilingap. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Sa pagsunod sa utos mo, poon pangunahan mo ko. Sa pagsunod sa utos mo, poon pangunahan mo ako. Mapalad ang mga taong malinis ang pamumuhay. Ayon sa utos ng poon, ang gawain araw-araw. Sa pagsunod sa utos mo, poon pangunahan mo ako. Ang lingkod mo ay turoang masunod ang kautusan. Sa utos mong mapang-akit, ako na may mag-aaral. Sa pagsunod sa utos mo, poon pangunahan mo ako. Ang pasya ko sa sarili, ako'y maging masunurin. Sa batas mo, ang pansin ko, ay doon ko ibabaling. Sa pagsunod sa utos mo, poon pangunahan mo ako. Ituron mo ang batas mo, sisikapin kong masunod. Buong pusong iingat at susundin ng buong lugod. Sa pagsunod sa utos mo, poon pangunahan mo ako. Sa pagsunod sa utos mo, ako'y iyong pangunahan.
Sa utos mo'y naruroon ang ligayang inaasan. Sa pagsunod sa utos mo, poon pangunahan mo ako. Lagi akong tatalima sa bigay mong kautusan. Susundin ko ang utos mo habang ako'y nabubuhay. Sa pagsunod sa utos mo, poon pangunahan mo ako. Sumainyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dumating ang ina at mga kapatid ni Jesus. Ngunit hindi sila makalapit dahil sa dami ng tao. May nagsabi sa kanya, "Nasa labas po ang inyong ina at mga kapatid. Ibig nilang makipagkita sa inyo." Ngunit sinabi ni Jesus, "Ang mga nakikinig ng salita ng Diyos at tumutupad nito, ang siya kong ina at mga kapatid." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maaari po nating maitanong kapag narinig natin ang bahaging ito ng Ebanghelyo ni San Lucas patungkol sa ina at mga kapatid ni Jesus, ay sasabihin natin, bakit kaya pa, tila baga, parang binabaliwala ni Jesus ang kanyang ina. Bakit gayon? Yung pong mga binabanggit ng mga kapatid ay hindi yung kapatid sa dugo at laman ni Jesus. Sapagkat si Jesus ay nag-iisang anak ni Maria at Jose. Wala akong ibang anak ang mahal na Birhen at si Poong San Jose. Wala. Wala ding anak sa iba si San Jose. Wala ding anak sa iba si Maria. Wala. Nag-iisang anak si Jesus. Sino yung tinutukoy ng mga kapatid? Ayun na yung kanyang mga alagad, mga apostol o apostoles. Ay tatandaan natin doon sa mga apostoles, ay ilan ang kanyang kamag-anak doon? Ay sa kanilang kultura ng mga Hudyo, kahit na yung pinakamatalik mong kaibigan, o yung pinsan, o yung malayo mo ng kamag-anak, o yung malalapit sa iyo, ay itinuturing at tinatawag ding kapatid. Nung sila'y dumating, habang si Jesus ay nangangaral, at ipinarating ng mga tao, nandito ho ang inyong ina. Ay, hindi sinabi ni Jesus, ay anong pakalam ko kung nandiyan? Hindi si Jesus walang pakialam. Hindi niya binabaliwala ang kanyang ina at ang kanyang pamilya. Pero bakit ganun? Ang tono ng pananalita ni Jesus, sapagkat sa puntong ito, sa kabila ng kanyang mga pangangaral, nais bigyang diin ni Jesus na bukod sa ating kaugnayan, sa ating pamilya, may mas higit ng pakikipag-ugnayan. At yun ay walang iba kung hindi ang kaugnayan natin sa Diyos. Kaya nga napakagandang mapagnilayan natin na oo nga, at pinapahalagahan natin ang ating pamilya, marahil lang inyong magulang, asawa,
mga anak, kapatid, at pinapahalagahan natin yung ating mga mahal sa buhay, ay baka nakakaligtaan natin ang pagmamahal at pagpapahalaga sa Diyos. Baka sige ang pag-aasikaso mo ng iyong pamilya na lahat na ginawa mo para sa kanila, pero baka nakaligtaan mo naman ang Diyos. Baka nga ikaw ay maagang gigising, magluluto, no? Magsasaing, magpiprito ng itlog, magpiprito ng tuyo, magtitimpla ng kape, no? Mag-iimis sa bahay, habang nag-iimis naglalaba, no? Bukod sa may nakasalang doon sa kalan, may nakasalang sa washing machine, ano? Talagang tagaktak na ang pawis mo, nagsasakripisyo ka, iniisip mo mamaya, kinakailangan kayo maaga pa dahil pupunta ka pa sa trabaho mo. Pero ang tanong, sa iyong pag-aasikasong ito, sa iyong pagiging abala, sa iyong pagmamadali, windang ka na, tuliro ka na at lahat ay gagawin mo pa, ay baka nakalimutan mong magdasal. Baka nakaligtaan mo na ang Diyos. Dahil puro ang nasa isip at puso mo, ay oo nga, at ang iyong pamilya. Itong binibigyang din ni Jesus sa Ebanghelyo. Nang dumating ang kanyang ina at mga kapatid, binigyan din niya sa mga tagapakinig. Oo nga't mahalaga ang ating relasyon. Ay subalit mas mahalaga ang relasyon natin sa Diyos. Ang Diyos ay hindi natin pwedeng baliwalain. Ang Diyos ay hindi natin pwedeng isang tabi. Kaya nga, nais punterihin ni Jesus ay unahin mo ang Diyos at ang Diyos ang bahala sa iyong mga mahal sa buhay. Pahalagahan mo ang Diyos at hindi lang ikaw ang papahalagahan ng Diyos, kundi pahalagahan ng Diyos ang iyong mahal sa buhay at mawawala ang iyong mga alalahanin. Kung ang pinupunterihan ni Jesus ay at ang pinapahalaga niya ay ang ating pakikipag-ugnayan sa Diyos na mas mahalaga sa lahat ng kaugnayan, bukod pa doon ay binibigyang din ni Jesus na tayong lahat ay magkakapatid. Tayo itinuturing na mga anak ng Diyos sa sakramento ng binyag sa pamamagitan ni Jesucristo. Kaya nga ang tawag sa atin ay Kristiyano. At tayong mga Kristiyano, iisang pamilya tayo. Abay, hindi ang pamilya mo lang ay yung iyong ama't ina, yung iyong asawa, ang iyong anak, ang ating mga kapatid sa dugot naman. Hindi lang sila ang pamilya natin, kundi ang pamilya natin ay ang pamilya na itinatag ni Kristo. Kaya ang bawat isa sa atin ay tinatawag nating magkakapatid. Kaya tingnan ninyo dito sa simbahan, ang tawag natin ay brother. Brother J.R., Brother Albert, no? O sumabay, Sister, no? Sister Peps, ng CWL. No? Pula na pala yung uniform ng CWL ngayon, ano? Hindi, sa trabaho pala yan, ano? Ang tawag dito yung brothers and sister, eh. Sister Mabel. Oh. Bakit? Sapagkat tayo magkakapatid kay Kristo. At kung tayo magkakapatid kay Kristo, abay dapat pinapahalagahan natin ang bawat isa. Hindi ang kapakanan laang natin na aatupagin ay yung ating pamilya. Tatanda natin meron tayong mas malaking pamilya kay Kristo. Kaya nga, bilang magkakapatid, dapat iniisip din natin ang kapakanan ng iba. Ano mga kapatid natin dito? Kumusta na kaya ang kalagayan ng si brother? Ay yung kayo nakain pa? Naku, yun ay senior eh. Ang alam ko yun ay nag-iisa na doon sa bahay. Wala ang pamilya noon. Inabot ng lockdown doon sa malayo. Kumusta na kaya? Yung kayo may naiisaing pa? Yung kay
nakakalabas ng bahay, yung kayo nakakabili. Senyor, yun, paano kaya yun? Inaalala mo. Hindi pwedeng wala kang pakalam, alay, bahala siya, manigas siya. Hindi po pwedeng ganun ang ating ugali, sapagkat hindi yun pagiging Kristiyano. Kaya nga, ang ating kapwa ay hindi natin pwedeng baliwalain. Hindi pwede. Kailangan iniisip natin. At doon nagsisimula ang pagdaloy ng biyaya at pagpapala ng Diyos. Sapagkat nangangahulugang nagiging totoo ka sa salita, sa utos ng Diyos na kay Kristo. At yun ay dapat nating hindi nasa isip at sabi, oo nga ikay alala ko naalala kita. Ay, hindi mo man lang kinumusta, hindi mo man lang pinuntahan. Abay, hindi sa isip lang. Kailangan niya na ating isa sa gawa. Ko, Father, alala ko kayo, baka kayo wala ng itlog. Gusto ko kayong dalhan. Ay, hindi ka naman nagdala. Ay, di wala din na yun. Naisip mo lang Ano? Parang katulad ni Father Roland, Hindi ko pwedeng baliwalain si Father Roland. Bagamat kami talagang magkababata, at matagal na kami magkasama, talagang magkapatid na kami dalawa, hindi ko siya pwedeng baliwalain. Kaya yung mga nagbibigay sa akin, binibigay ko rin kay Father Roland Hindi pwedeng akin lang. Ay sabagay, lagi naman pag nakita ni Father Roland, na may nag-abot sa akin, lagi sasabihin, ay divide by 3 yan. Pero maganda rin naman, dahil hindi sinasabi ni Father Roland, Tol, divide by 2 yan, kita ko yan. Ibig sabihin, iniisip din niya si Father Bande. Sapagkat tayo ay magkakapatid kay Kristo. Yan ang bungang dulot ng sakramento ng binyag. Ang ating pagiging iisang pamilya sa Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo. Kaya ang tawag natin sa Diyos ay Diyos Ama. Kaya hindi natin pwedeng baliwalain din ang ating mga kapatid kay Kristo. Sa huli, ito ang ibig sabihin ng pagiging kawangis ng Diyos. Nung tayo ay nilikha niya, sa aklat ng Genesis, ay sinasabing nilikha tayong kawangis ng Diyos. We're created in the image and likeness of God. Na tayo ay binigyan niya ng pusong katulad ng sa Kanya, na hindi lamang titibok upang tayo mapagbigyan o tayo mabigyan ng buhay, kundi tumitibok ang puso ng bawat isa upang tayo ay magmahal. At sa ating pagmamahal na ginagawa sa ating kapwa at ipinaparamdam, nagiging kawangis tayo ng Diyos. At kung tayo tapat sa pagiging kawangis niya, sige ang pagdaloy sa atin ng biyaya. Siksik-liglig, umaapaw pa. Kaya hindi pwede na ang ating pagmamalasakit sa ating mga kapatid ay sa isip laang. Kailangan ito'y ating isinasagawa. Magsitayo po. Ang pangaral ng Jesus sa Ebanghelyo at ang kanyang sariling buhay ang ating panuntunan sa pagnanais nating malaman ang kalooban ng Diyos. Manalangin tayo sa Diyos Ama upang makasunod tayo sa Kanya at maisabuhay ang Kanyang pangaral. Ang ating pong dasal, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan, naway isabuhay ang espiritu ng Ebanghelyo at tuwinang hanapin ang kalooban ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Atin nawang mapalalim ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng ating paglilingkod sa mga dukha, may kapansanan at yaong mga kapuspalad. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway maging mga tunay na bahagi ng pamilya ng Diyos
sa pamamagitan ng pagiging tapat sa kalooban ng Diyos Ama sa langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. At tinawang isabuhay sa araw-araw na pangyayari at kaganapan ng ating buhay ang salita ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao, naway magtamo ng walang hanggang liwanag at kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, gawin mo kaming karapat-dapat na maging bahagi ng iyong pamilya sa magitan ng aming pananampalatayang ipinahahayag sa mabubuting gawain. Hinihiling po namin ito sa magitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Kapuri-puri ka Diyos sa mga lumikha sa libutan, sa inyo pong kagandahang loob. Narito ang aming mayaalay mula sa lupa at bunga ng aming paggawa, ang tinapay na ito para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang pong may kapal ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka Diyos sa mga lumikha sa libutan, sa inyo pong kagandahang loob. Narito ang aming mayaalay mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa, ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong espiritu. Kapuri-puri ang pong may kapal ngayon at kailanman. Manalangin po tayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, mawain mong kalugdan ang mga alay ng iyong sambayanan upang ang ipinahayag namin ng may pananampalatayang matibay ay aming tanggapin sa banal na pakikinabang. Sa magitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas po natin sa Diyos ang ating mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan po natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na kayo ay aming pasalamatan sa iyong paglingap at kagandahang loob. Ang tao'y nilikamot, pinapangasiwa sa sansinukob. Sangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod, sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot, na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami po'y nagbubunyi sa inyong kadakilaan. Santo, Santo, Santong Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayon din naman ang matapos ang hapunan, nawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin.
Ipagbunyi po natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay po namin sa inyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo po namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin po ninyo kami sa pag-ibig. Kay San Francisco na aming Santo Papa, at ni Gilbert na aming obispo, lahat ng mga obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin po ninyo si Reverendo Padre Napoleon Hinon OSJ at si Joben na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Nung sila'y binyagan, sila'y nakisa ni Kristo sa pagkamatay. At ngayong sila'y pumanaw na, naway makisa sila ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na ng may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Kaya hindi ng lahat ng mga pumanaw. Kaawaan po ninyo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan po ninyo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaysa ni San Jose na kanyang kalinisanisang esposo at minamahal naming patron, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, lalo tigit ni na San Jose Marelo, San Lorenzo Ruiz at San Pedro Calungsod, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang po nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal po ninyo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa inyo, Diyos, amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Itinuro po sa atin ng ating Panginoong Hesukristo na ituring at tawagin ang Diyos bilang Ama. Idulog po natin ngayon sa Kanya ang lahat nating mga panalangin, ating mga kahilingan at mga pagsusumamo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi po ninyo sa inyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan po ninyo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban po ninyo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa inyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon nawa ay lagi pong sumainyo. At sumaiyo rin. Maghangad at magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan.
Ito po ang kordero ng Diyos. Narito po ang ating Panginoong Jesucristo na siyang mag-aalis at magpapatawad ng ating mga kasalanan. Mapapalad po tayong lahat na kanyang inanyayahan at pinagkakaisa sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Jesus na aking kapatid, sa lupa kami bumalik, iyong mukha'y ibang-iba, hindi kita nakikilala, tulutan mo aming mata. Amulat sa katotohanan, ikaw po't makikilala sa taong mapagkumbaba. Jesus na aking kapatid, putikan man ang iyong sakit, ngunit ang iyong damit, nawa ika'y mapasa akin, tulutan mo aking mata, mamulat sa katotohanan, ikaw po't makikilala sa taong mapagkumbaba. Jesus na aking kapatid, sa bukid ka nagtatanim, o sa palengke rin naman, ikaw ay naghahanap buhay, tulutan mo aking mata, mamulat sa katotohanan, ikaw po't makikilala sa mapagkumbaba. Panginoong Jesus, ako ay nananalig na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento sa altar. Iniibig kita ng higit sa lahat at minimithi kong tanggapin ka sa paraang espiritual dahil hindi ko kayang tanggapin sa panahon ngayon ang iyong katawan at dugo sa banal na sakramento. Kahit man lang sana ay matanggap kita sa paraang espiritual sa aking puso. Niyayakap kita na para bang andito ka na talaga sa aking puso at iniaalay ko ng buong puso ang aking sarili sa iyo. Huwag mong pahintulutang mawalay ako sa iyo. Amen. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang ay patuloy mong kaawaan at tulungan upang ang aming tinatanggap ay siya namang umiral sa buhay namin sa araw-araw, bunga ng iyong pagtubos na aming ipinagdiriwang sa magitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. At nawa ay pagpalain po kayong lahat na makapangyarihan at lubang mapagmahal nating Diyos ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay nayalay na. Humayo kayong taglay ang pag-ibig ng ating Panginoong Jesucristo. Salamat sa Diyos.